pati nga itong ating mga 2B flex worms parang mga steady lang din dito sa Gedli, walang galaw. Pero ang nakakatuwa dahil nga konti na lang sila, hindi sila nadededs kahit walang oxygen. At bukod pa nga dyan, meron tayong na-discovering bonus dito. Pag-uro nga natin, ito nga nakita natin sa ilalim nakatago itong mga earthworms na talaga namang buhay na buhay. At sa tingin ko nagtatago nga sila dito dahil sa sobrang init. At yan nga ang mga paborito nilang spot. At yan nga ay paboritong foods din ng any kind of fish sa tingin ko. So yan nga, nilagay na natin sila dito sa lalagyan ng mismong 2B flex worms para rin linisin sila at ready for feeding na nga din yan. Tapos after nga ng ilang seconds, sinubukan na nga natin kuhanin yung isa sa mga yan at try natin itong ipakain. At syempre dahil nga puno ito ng mga beneficial nutrients and vitamins, dito agad natin yan ipapakain sa ating flower horn na big black campra strain para nga mas maging good sa kanyang KOK. So syempre dahil sa mas healthier sila, mas malaki nga yung kanilang KOK or yung sa ulo nila, yan nga ang mismong pinaka nagpapataas din ng value ng mga flower horn fishes. So yan nga, lalagay na nga natin itong earthworm dyan. At talaga namang wala ng intro, talagang diretso agad sa kanyang bunganga at ginawa niyang parang spaghetti. At talagang hindi niya na nga to nilabas o niluwa at talagang parang sanay na nga to o nakakain na siguro before itong ang flower horn na big black campra strain. Tapos next naman natin itong ating second earthworm at ipapakain din natin to sa isa pa nating alagang flower horn. At yan nga ay ilalagay natin dito naman sa kabila, dito sa campra strain. So yan na nga ilalagay natin. Pinakita muna natin sa kanya ang kanyang spaghetti at talaga namang tuwang-tuwa at talagang parang alam niyang kakain na nga. So nilapag na nga natin at yan nga ay nakarating muna sa pinaka bottom dun sa sahig niya bago nga to kainin ni flower horn. Talagang parang tiningnan niya munang mabuti, sabi niya nga legit nga ba talaga to, at maya maya pa ay sinubo niya na nga. At parang si flower horn na to ay hindi siya ganun ka veterans katulad nga ni big black campra strain na kain agad lahat. Ito ay parang hindi siya ganun kasanay or parang naninibago siguro kasi pag sa pellets napakalakas niya, pero pagdating nga dito talaga namang medyo parang pihikan siya. Pero maya maya pa nga nilabas niya at kalahati na lang yung natira nung earthworm na yan. At siguro nga medyo busog pa nga siya dahil nga nung umaga kumain muna sila ng pellets. At siguro nga talagang nilalasap niya ang pagkaka-flavor nitong ang earthworm na to. Palibasa talagang hindi siguro sila madalas makakain ito, lalo na yung sa previous owner. Yan nga talaga namang in-enjoy niya to the last bite ang earthworm na yan hanggang sa naubos niya din. Tapos ito namang ating earthworm number 3. At yun na nga, umakit na nga sila sa gilid dahil siguro nga parang sila ay syempre hindi naman sanay nang nasa tubig all the time. At kinuha na nga natin, tapos nilagay naman natin yan dito sa kabila, dito nga sa ating random tank na kung saan nandito nga mga devil fishes, yung jaguar cichlid. At yun nga, nung bumagsak sa harap nila parang hindi naman nila pinansin masyado yung earthworm na yan. So yan nga, tinitingnan lang nila. At ito nga talaga ay mga pellet eaters itong dalawang to, no? Hindi sila nasanay na kumain ng earthworm. Tapos napansin nga natin na yung earthworm o bulate na yan nagukay nga. Ito kasi ay may substrate at bumaon nga siya dun sa ilalim nung lava rock. So hinukay nga natin yan at kinuha. And by the way, last time nga meron din tayong ganitong case dun sa ating main tank, no? Dahil nga hirap kuhanin, pinabayaan na lang natin. And after a week nung tayo ay nag-cleaning, nakita nga natin na yung earthworm ay buhay pa rin. So ito na nga yung ating pang port na earthworm at ilalagay nga natin sa kabila naman na tank kung saan siya ay papansinin ng mga fishes. At kasi kung doon natin lalagay para masasayang lang siya. So dito nga natin yan ilalagay sa mga smaller fishes naman. Nandito rin yung isa nating malaking catfish. So yan lalagay natin dito. So medyo ayaw nga humiwalay ni earthworm dun sa net. So ang ginawa nga natin is kinuha na nga natin at kinamay na natin yan parang sa mga mangingisda na kinuha nga yan for fishing. Tapos yan nga ay ating ilalagay na nga dito sa mismong tank na to. At itutuloy nga natin to mga next videos ng ating earthworm feeding sa mga fishes. At ito nga ay talagang matindi ang nangyari sa kapalaran ng earthworm na to dahil siya nga ay parang minasakir ng mga small fishes dito. And eventually yan nga ay makikita nyo sa ating next upload, part 2 nitong ang earthworm feeding sa ating mga aquarium fishes. And by the way, ito nga palang mga polar parrot fishes na nakikita nyo, yan nga yung ating pinramis dati na ibibigay sa
lahat ng mga active na kahabi sa page, sa lahat ng mga nagla-like and share. Makakakuha nga kayo niyan sa lalong madaling panahon. Sa tuloy-tuloy na pag-like and share lang at magkakaroon nga tayo ng pamimigay na ganyan. And syempre, happy fish keeping sa lahat!